Kamusta po ang inyong New Year? Masaya, diba? Punong-puno ng mga festivities, pagkain. At habang ang iba ay nag-uubos pa ngayon ng mga hinanda noong January 1, no? Ang iba naman ay marahil ay nakapagpalit na ng kalendaryo. Yan. At ang iba naman ay marahil nakabili na ng kanilang planner 2026, no? Ang iba po sa atin nagpa-plan ng 2026. Ginagawa niyo po ba yon kada simula ng taon? O, meron kayong mga goal setting, kaya yung iba ay bumibili ng planner, di ba? Pinaplat na doon ano yung kanilang mga goal for the year. No? At ang tawag nga po ng iba dito ay New Year's resolution. No? Kaso yung resolution na dapat ay maging solusyon sa naging problema mo ng 2025, bakit parang hindi yata nagiging solusyon? No, nauulit-ulit lang. No, for example, ngayong simula ng taon, ako ay magda-diet na. 'Di ba? Pero paano 'yon? May natira pang lechon sa rep noong January 1 at ngayong January 2, pagbukas mo ng rep, nakita mo, ay, teka, sinong kakain nito ngayon? Sayang naman, 'di ba? So wala na. 'Di ba? Ang iba naman, ngayong taon, no? Magpo-post ako sa social media, #Day1FitnessGoals. Kaya bumili na siya ng running shoes nung December pa lang, ginamit niya ang 13-month. Dahil may discount sa Hoka, sa Nike, ginamit niya, bili siya running shoes. Para simula ng taon, tatakbo na siya. No? Kaso yung running shoes hanggang ngayon, nasa cabinet. Ayaw madumihan. Ginamit lang isang beses, pumunta ng mall, namili. Wala na. O ito, matindi. Ngayong taon, ako ay magiging patient na. Ako ay magiging patient na tao na. Diba? O masusubukan yan bukas. Diba? Kailan ang balikan ng mga main characters? Bukas, diba? O, matetest na ang patient nating mga main characters bukas dahil dagsa na uli ang luluwas, di ba? Traffic na naman at maraming tao. Nakakatawa po, pero taon-taon meron po tayong mga resolution. Pero paulit-ulit ang problema. Bakit kaya? Di ba? Kasi po kadalasan daw, ang focus kasi natin is yung ating self-effort. Gagawin ko to, aayusin ko to, kakayanin ko to. Self-effort. Pero sa pag-aaralan po natin ngayong umaga, iba po ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Hindi ayusin ninyo ang inyong mga sarili, kundi ang sabi niya, manatili kayo sa akin. Okay? Dahil ang tunay na pagbabago po ay hindi nagsisimula sa kung gaano tayo kadeterminadong magbago o lakas ng desisyon. Ito ay nakasalalay sa lalim ng ating pananatili kay Hesukristo. Okay? Kaya po ngayong bagong taon, bago din po ang ating serye. No? At ito po ay sisimulan ko ngayon. No? Ang tema po natin ngayong taon is Growing Deeper in Christ. Paano ba tayo lalalim at lalago kay Kristo na nag-uugat sa kanyang pag-ibig? At ngayong pong umaga, ay tatalakayin natin bakit nagsisimula ang paglago sa pananatili kay Christ. Why growth begins with abiding in Christ. Bago ko po basahin ang ating key verse ngayon, tayo po muna ay manalangin. Papuri po sa inyo, Panginoon, pagsamba sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, kayo po ang Diyos na nagbibigay ng bagong panimula, bagong simula, bagong taon, Panginoon. Salamat, Lord, ngayon po na meron po kaming opportunity, Panginoon, na makarinig ng sariwang kapahayagan mula sa inyo, mula sa inyong salita. Tulungan niyo po kami na kami maging bukas ang aming isipan, ang aming puso, na at anuman po, Panginoon, ang distraction, O God, na ginagawa ng kaaway, hindi po namin ito hinahayaan sa pangalan mo. Iparinig niyo po ng malinaw ang inyong pong salita sa bawat isa na dumalo ngayon sa unang mensahe ng taong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sabay-sabay po nating basahin sa John chapter 15, verses 4 to 5 yung key text natin, pero simulan natin ng verse 1. Sabi po dito,
I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ayan. Sa Tagalog po, para mas malinaw, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pa itong mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Ang kausap niya po dito yung kanyang mga alagad, mga disipulo, yung mga totoong sumusunod sa kanya. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Sino po dito ang may New Year's resolution? No, sinama niya sa goal setting niya ngayong taon na ngayong taon gusto kong lumalim sa relasyon ko kay Jesus. Meron ba? Amen. Praise God. Ngayong taon gusto kong lumago. Gusto kong mamunga. Ngayong taon gusto ko po, Lord, lumago ako sa aking faith. Ngayong taon gusto ko po lumago ako sa aking character. Ngayong pong taon gusto ko po lumago ako sa aking pagsiserve. Ngayong pong taon gusto ko lumago ako bilang isang asawa, bilang isang ina, bilang isang ama, bilang isang leader ng isang ministry. Pero saan ba po ba talaga nagsisimula ang tunay na spiritual growth? Ano po? Kung pagbabasihan po natin ang sistema ng mundo, madalas makikita po natin na ang growth ay results-driven. Ano po? Kapag halimbawa ikaw ay mukhang marami kang ginagawa, ang taong ito ay lumalago. Kapag nakikita mo siya palagi siyang busy sa ganon, marami siyang ginagawa, palagi siyang laman ng mga programa, trainings, lahat, lumalago ang taong ito. Madali natin siyang tingnan sa kanyang ginagawa na ang taong ito'y lumalago dahil ang dami niyang ginagawa. Mga responsibilidad, no? Mga ginagampanan, hassle dito, hassle doon. Wala pong masama sa mga bagay na yon. No? At nakakatulong talaga yun sa paglago natin. Pero kung hindi tayo konektado at hindi tayo nananatili sa Panginoon, wala din daw yung saysay. Kasi apart from me, you can do nothing. Growth does not begin with doing more for Christ, but with abiding in Christ. Kasi kung yun ang magiging sukatan natin, sana sinabi ni God, work for me. Pero hindi, ang sabi niya, abide in me. And the rest will follow. The work will follow. Kapag tayo nag-a-abide sa Kanya. And ito pong John 15, for the context, ito po ay sinabi, part po ito nung event kung saan ang Panginoon po ay malapit ng mapako sa krus. No? Nandiyan po yan, yung Last Supper. Familiar kayo sa Last Supper? Hindi lamang po sila doon basta kumain at huling hapunan. Mahaba po yung pag binasa nyo sa John. Nag-start po yun ng John chapter 13, 14, 15, 16, 17, hanggang doon sa huling prayer ni Jesus Christ, yung mahabang prayer niya sa chapter 17. And then, saka siya dinakip.
at pinako sa krus. Chapter po yun hindi verse. No? Sa chapter 13, makikita niyo po doon, hinugasan ng Panginoong Yesus ang paa ng kanyang mga alagad. Doon din niya sinabi na may isang magkakanulo sa kanya. No? Sabi ni Pedro, Panginoon, handa akong ibigay ang buhay ko sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, Peter, i-deny mo ko 3 times. Doon yun sa chapter na yun. Sa Last Supper nila. Then dahil sinabi ng Panginoon, ito yung huling gabi ng Panginoong Yesus, inilaan niya ang kanyang mga natitirang gabi kasama ang kanyang mga disipulo. Sino dito ang disciple ni Jesus? Amen. Ang eksena po, malapit na silang iwan ng kanilang group leader. Pansamantala, physically. Kasi nga, kailangan niya sundin ang kalooban ng Ama. Kailangan niya mamatay sa krus. Kaya ngayon yung mga alagad, ang nararamdaman nila takot, confusion, uncertainty, ano na mangyayari sa atin? Ano ba ang sinasabi niya, hindi nyo maintindihan? Diba? Kaya sa chapter 14, alam ng Panginoon, no? Parang kagaya ngayon. Nakikita ba natin si Jesus physically? Wala, di ba? Nasa langit siya. Pero babalik siya. Same thing, basahin yung chapter 14. Ganon niya kinomfort ang kanyang mga alagad. Despite of fear, confusion, uncertainty. Sabi niya sa John chapter 14 verse 1. Diba? Let not your hearts be troubled. Wala yan dyan. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house, there are many rooms. If it were not so, would I have told you and go and prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, sabi niya, I will come again. I will take you to myself, that where I am, you may be also. Sa kalagitnaan ng fear, confusion, anxiety, o ano man na naramdaman nila ng oras na yon, takot, ang pinangako ng Panginoon sa pupuntahan ko. Diba? Sabi, in my Father's house, there are many rooms. At yung isang room doon, para sa'yo. No? Kaya kapag ikaw nag-aabay ka kay Christ, may relasyon ka sa Panginoon, kahit nasa kalagitnaan ka ng fear, anxiety, at mga nabanggit ko kanina, meron kang hope. Kasi ito ang promise ni God para sa'yo. Pero ang kailangan mo, mag-abide. Hindi nagbigay ang Lord ng strategy, o pag alis ko ha, ito ang gagawin nyo, itong strategy nyo ha. Hindi. Ang ni-remind ni God sa kanila, yung relationship nila. Kasi yung tao lang na may tunay na relasyon sa Diyos, ang alam niya kung saan siya pupunta pag siya'y namatay na. Kayo po ba? Alam nyo kung saan kayo pupunta pag kayo po ay namatay na. Ang kausap ng Panginoong Hesus dito, yung mga alagad niya, yung may mga totoong relasyon sa Kanya. Kaya sabi niya, huwag kayong mabagabag. Aalis ako, pero pag alis ko, hindi yun para lang sa wala. Ihahanda ko ang lugar para sa inyo. Tapos babalik ako, susunduin ko kayo. Di ba yan ang iniintay natin? Yung muling pagbabalik ng Panginoon? Kaya nga doon din sa chapter niya, sabi niya, hindi ko kayo iiwan na orphan. May ipapadala ko sa inyo na kagaya ko din. No? Tatawagin niyo siyang counselor, tatawagin niyo siyang teacher, tatawagin niyo siyang kaibigan. Di ba? Siya si Holy Spirit. Yung makakasama niyo. Kagaya ko rin siya. Parakletos sa Greek. Di ba? Siya ang makakasama niyo habang ako ay hindi pa bumabalik. Nag-remind si Jesus sa atin dito sa ating binasa. Ini-remind niya tayo nung ating relationship. Hindi siya nagbigay ng sistema o ng relihiyon o ng structure, kundi ang ni-remind niya, despite the fear, confusion, and uncertainty, is yung relationship principle. Kaya sa chapter 15, tinuloy niya yun. Kinuwento niya itong vine and branches. And it talks about relationship. I am the vine, you are the branches. At yung branch nakakonekta sa vine. It talks about connection, relationship
Naintindihan niyo po, mga kapatid? True spiritual growth begins not with self-effort, but with abiding in Christ, remaining deeply rooted in His love. Kaya point number 1, bakit po ang ating paglago ay nakakonekta sa pag-abide natin sa Panginoon? Because growth is impossible. Sabihin nyo, impossible. Without union with Christ. Sabi natin kanina, gusto ko lumago ngayong taong ito. Pero ang paglago po, hindi yan automatic. Nyo po? Ang growth ay imposible daw kung hindi tayo nakaugnay at nakikipag-isa kay Kristo. Sabi niya sa verse 5, apart from me, you can do nothing. Ano yung apart from me? No, sa Greek word po, ibig sabihin ay separated from, cut off, walang koneksyon. Sa term ngayon, disconnected. Disconnected. No? Sino may internet sa bahay? 'Di ba? Hindi kayo makakonect sa social media pag walang internet. Disconnected. Ang nakalagay sa app nyo, offline. Ganoon. Apart from me, you can do nothing. Wala daw po tayong magagawa kung tayo ay disconnected sa Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus na, apart from me, you can do little. Apart from me, you can do less. Ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. Teka, para naman po yatang exaggerated yun. Kasi po, minsan, marami naman tao na kahit walang relasyon sa Diyos, mukhang successful. No? Kagaya po nitong taong ito, wala siyang relasyon sa Diyos, pero bakit parang may mas pera pa siya kaysa sa akin? Bakit parang may mas negosyo pa siya kaysa sa akin? Bakit parang ang husay niya sa trabaho kaysa sa akin? Di ba? Eh sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Eh mga taong to, wala silang relasyon sa Diyos, disconnected sila. Pero may pera, may negosyo, may magaling sa trabaho. Bakit? Ibig sabihin, may nagagawa ang tao kahit wala siyang relasyon sa Diyos? So paano yun? Mali. Mali ba ang sinabi ni God? No? Mahalaga maintindihan natin yung context. No? Kasi ang context po nito, yung apart from me, you can do nothing, ang tinutukoy ni Lord dito, yung bunga. No? Balikan po natin sa verse 5. Diba? Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Okay? So you can do nothing, nakaugnay ito sa bunga. Hindi ka raw mamumunga kapag disconnected ka sa Panginoon. Okay? So, ang pinag-uusapan dito po ay bunga. Hindi itong achievement, no? Kundi yung buhay na meron pong eternal value. Yun po yung tinuturing na bunga ng Panginoon. Hindi lang yung pera, negosyo, trabaho. Maganda po lahat yan. Okay yan. Pero ang tanong, wala po yung eternal value. Lahat yan, iiwan lang natin dito sa mundo. Ang tinutukoy po ni Lord na bunga dito ay hindi lamang nakabase sa mga material na bagay o mga achievement, kundi ang isang buhay na merong eternal value. Kasi kung ang pinatutungkulan ni Lord ay yung mga kasama yung mga bagay na aking nabanggit, sana sinabi na lang niya, apart from me, you can do nothing at all. Hindi. Tapos ang biyaya pa ng Panginoon, di ba sabi niya, lahat ang araw ay sumisikat sa lahat. Di ba? So kahit hindi nila kinikilala ang Diyos, pinagpapala sila ng Diyos. Kasi ang biyaya nagmumula sa Diyos. Hindi lang nila kinikilala. Di ba? At para sa atin, hindi tayo dapat mainggit. No? Kasi, ang tinutukoy ng Panginoon dito, kung ikaw nakakonekta ka sa Panginoon, wala ka dapat inggit. Kung konektado ka kay Lord, hindi mo dapat tinitingnan ang mga bagay na yon. Kasi, yung pagkakaroon mo pa lang ng relasyon kay Lord, jackpot ka na doon.
Mamumunga ka. Sabi mo sa katabi mo, mamumunga ka. Connected ka kay Lord? May relasyon ka kay Lord? Ulitin ko, connected kayo kay Lord? May relasyon kayo kay Lord? E di mga sanga kayo. Kasama ako. Sanga ha, sanga. Okay? Tayo yung mga branches. Connected tayo kay Lord. O, di mamumunga tayo. Amen? Diba? Ang tinutukoy ng Panginoon dito na bunga is yung sinasabi niya dito doon sa apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, wala kayong kayang gawin na may kabuluhan sa kaharian ng Diyos kung hiwalay kayo sa akin. Kasi sa standard ng mundo, yung nabanggit ko ng mga material na bagay, yun ang standard ng success. Pero sa mata ng Diyos, ang tinitingnan niyang mahalaga, yung ginagawa mo na may eternal value. Amen? Yun yung bunga na hinahanap niya. Ang tanong, may ginagawa ka ba ngayon na may eternal value? O inuubos natin yung oras natin sa mga bagay na wala namang eternal value? Kasi ang isang sanga na hiwalay po sa puno, pwedeng magmukha siyang buhay sa umpisa, pero wala po itong kakayahang mamunga pag nagtagal. No, mukha lang siyang buhay sa umpisa, pero pag nagtagal, dahil hindi siya nakakonekta sa puno, malalanta siya, manunuyot siya. At anong ginagawa sa sanga ng lanta? Tuyot. Ba? Pinanggagatong, sinusunog. Mukha lang siyang malakas sa umpisa, pero wala siyang kakayahang mamunga kapag disconnected siya sa Panginoon. Ganon din po tayong mga tao. Pwedeng magtagumpay tayo sa mundo, pero kung hiwalay tayo kay Kristo, walang bunga na mananatili magpakailanman. Kaya po mga kapatid, ang sukatan ng tunay na paglago ay hindi pataasan. Hindi kung gaano kataas ang naabot mo. Ito po ay palaliman. Ulitin ko po yun. Ang tunay na sukatan po ng paglago natin, ng growth, ay hindi pataasan, kundi palaliman. Kung gaano po tayo kalalim ng pananatili po natin sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin. Doon nagsisimula ang tunay na paglago. Sino may cellphone dito? Yan. Alam ko mga cellphone nyo branded, di ba? iPhone, Samsung, ang tataas ng specs. Pero kahit gaano pa yung kaganda, kataas ang specs niyan, pag naubusan niya ng battery at hindi nyo sinaksak sa power source, wala rin yan. Hindi niya magagamit. Ganon din tayo. Pag di tayo konektado do sa power source, sabi ni Lord, you can do nothing. Ang taas ng specs ko kaya. Diba? Ang taas ng specs ko. Ang dami kong kayang gawin. Talented ako, may ministry ako, pwedeng may role ako, may title ako. Oo, may talent ka, may ministry ka. Pero pag disconnected ka sa Panginoon, wala kang union kay Christ. Maaring sa umpisa, makakayanan mo, pero ang inuubos mo na lang pala, no? Yung level ng battery. No? Alam mo yun? Inuubos mo na lang pala yung level ng battery reserve na lang pala yung ginagamit mo kasi hindi ka nakasaksak doon sa unlimited power source. May nakakatuwa pong nangyari sa akin kahapon, kagabi. Ano po? Speaking of mga high-tech, yung aming pong pinto, hindi naman siya masyadong high-tech, nakiuso lang po kami. Yung aming pinto ng bahay, smart lock. Alam niyo smart lock? No? Hindi mo na kailangan magdala ng physical na susi. Thumb mark lang, ganon. Mabubukas na siya. O kaya itatype mo lang yung pin, magbubukas na siya. Para iwas kalimot sa susi, makakapasok ka na ng bahay. So, anong nangyari, kahit gano'n siya ka-high-tech, no? Naubos yung battery. Naubos yung battery. Di hindi ako makapasok. Buti na lang meron akong spare key. Yung ganon. May emergency yun eh. Ganyan mo lang, makakapasok ka na. Ang nangyari kahapon, galing akong prayer meeting, tinignan ko yung music team, nag-practice sila, tapos magpe-prepare na ako ng sermon, i-revise, revise, din pag-aaralan uli. Pasok ako sa bahay namin, gamit ko yung spare key. Alam ko lobat so spare key.
nilagay ko lahat ng gamit ko sa loob. No? Tapos, since kami po ngayon, di ba, karoon po kami ng bagong baby. So, sa Carmona po kami nagtititigil. So, umuwi lang po ako dyan kada week. Tinitingnan ko yung bahay. Nakita ko ang daming tambak na basura. Tinapon ko si basura. Ako naman, habit ko magsara lagi ng pinto pag lalabas ako. Tinapon ko si basura, sinara ko si pinto, pagbalik ko ngayon, hindi ako makapasok. Yung susi nasa loob. Gamit ko lahat nasa loob. Cellphone ko nasa loob. No? Sino may iWatch dito? Buti yung iWatch may walkie-talkie. Basta na ako nega sa internet. No? Tinawagan ko agad si Leahan, may spare key ka ba dyan? Baka pwede mong ipadala. Yung magdadala, umabot na ilang oras, hindi pa dumadating. No? Tas lobat na. Yun nga yung problema sa mga high-tech na gadget, pag nalobat, di mo magagamit, lobat na. Wala na ibang option. No? Alam niyo, sabi rin yun ni Lord ginamit lang asawa ko, sabi niya, bumalik ka na muna sa sunk. No? Ba't kaya ako pinapabalik ni Lord sa sunk? Parang ang galing talaga ni Lord, no? Hindi ko alam na sa sunk ko matatagpuan ang solusyon. Kasi ready ko nang anuhin yung pinto sirain Sabi ko, ano ba naman itong mga smart, ano pa to? May mga limitasyon na. Tapos alam niyo yung mga kabataan dito na mahilig mag-TikTok? Isang search lang. Paano buksan ang smart lock kapag naiwan ng gano'n? Basta, hindi ko lang kung anong tinype nila. Sabi nila, Coach, tingnan niyo to. Merong butas sa ilalim. Sasaksakan mo lang nung USB, i-connect mo sa power bank, pag inon mo, mag-on. Sabi ko, kinapaha ko na parang wala. Pero parang doon nga meron. Sinubukan namin. Ayun, nagbukas. Ayun, nakapasok ako. No? Ang galing ni Lord talaga. Sabi ko, Lord, ba't kaya ako pinabalik mo dito? No? Gusto mo bang tingnan ko uli yung practice ng music team? May gusto ko bang kausapin ko na tao? No? Yung pala, nandito ang sagot. No? Nakakatuwa. Ganun po ang, ba't ko ba ito kinuwento? Ayan. Bukod po doon sa high-tech na gamit, di ba po? Wala yung silbi, di ba, pag na-drain ng battery. No? Tsaka doon sa experience ko, nakakatuwa po na kapag nagpe-pray ka palagi, di ba, sa mga simpleng bagay po yun, gumagawa si Lord ng paraan. No po? So, ayun po, praise God. So sa atin po, no, kung wala po tayong union kay Kristo, mauubos tayo. No? Maaring busy ka ngayon sa maraming bagay, sa career mo, sa church, no? Maaring active ka ngayon sa ministry, active ka kay Lord, nagsiserve ka weekly. Pero ang tanong po sa atin ay ito. Yan, next slide. Ito po ang ating reflection question ngayong umagang ito. Am I actively connected to the power source kay Jesus Christ? Or am I just functioning on a spiritual battery reserve? Yang bang lakas mo na yan ngayon, nanggagaling dahil nakasaksak ka doon sa power source kay Kristo? O yung lakas mo ngayon, yan na lang yung mga natitira na reserve. Kasi hindi ka nakasaksak doon sa power source. Sana po hindi. No? At ito pong ginagawa natin kada Sunday, bukod po sa ito'y may eternal value, tinutulungan po kayo nitong mag-recharge for the week. Kaya wag niyong aabsentan ang araw ng linggo. Wag po kayong mawawala na sa loob ng 7 araw ay wala kayong time para makinig ng salita ng Diyos. Kasi pag yun po nilibanan nyo, madedrain kayo, maniwala kayo. Madedrain kayo. Kaya wag kayong makulitan sa mga D-group leader at mga taong ginagamit ni Lord para magpaalala na, uy, ikaw naman ay umatid ng ating gawain. Ang busy mo na dyan Di ba? Binigyan ka ni Lord ng blessing. Sabi mo, blessing, Lord, bigyan mo ako ng negosyo. O binigyan ka ni Lord ng negosyo, blessing, wow, praise God, thank you. Pero dahil sa pagninegosyo mo, nawalan ka na ng time kay God. At ngayon, sabihin mo, ano ba naman to? Ang dami kong problema, ang dami kong lahat, nadidrain na ako. Huwag natin itanggi yan. Lahat natin nararamdaman yan. Nadidrain tayo for the week. Kasi bakit? Nagbibigay ka
Di ba pag nagbibigay ka, nauubos ka? So kailangan mong mag-recharge. Amen? At tayo naman na palagi nang nakay Lord. Wow, palagi na nakay Lord. Praise God, no? Yung active sa ministry, ibig ko sabihin, active sa church. Di ba? Hindi nasusukat ang paglago sa mga ginagawa natin. Balikan natin, tayo ba ay connected kay God? Nag-send na po uli ang Christian Education ng Bible in a Year. No? Simulan na po natin uli yung i-meditate ang salita ng Diyos. Ang ating worship, ang ating pananalangin sa Panginoon, wag na wag po natin kakalimutan. Amen? Yan. Kung kailangan nyo po ng tulong, nahirapan kayong magsimulang mag-isa, yan, mag-approach lang po kayo sa amin, no? Mga D-group leader na nandito, no? Sa mga kina Kim, para sa Young Pro and Youth, kina Kim and Dan, ako po, pwede nyo akong i-approach. No po, sino pa ba mga leader na na Tita Edith po, na Tita Elsa, yan po ang ating mga D-group leader dito. Kung nahihirapan kayong magsimula, gusto nyo talaga, seryoso po kayo lumago, no? Ini-invite po namin kayo, maging part po kayo ng discipleship group. No po? Hindi kayo nag-iisa sa lakarin, kailangan nyo nang makakasama. Point number 2, abiding is not an activity, but it is a relationship. Ito pong pananatili kay Kristo, hindi po ito activity, kundi ito po ay relasyon. Sabi po sa chapter 15 verse 4, abide in me and I in you. Habang nung binabasa ko po ito, abide in me and I in you. Abide in me and I in you. Ang naiisip ko po is parang palitan po siya ng vow, ng ikakasal. No? Abide in me and I in you. Manatili ka sa akin at ganun din naman ako sa'yo. Di ba? Nung isang araw po, kinasal yung kapatid ko. Praise God, sila po nung boyfriend niya, kinasal na po sila. At habang pinapanood ko po sila ay nag-exchange ng vows. Ano po? At ito pong abiding, hindi po ito basta activity lang na ito ang gagawin mo sa Panginoon, kundi ito po ay nakaugnay sa ating relasyon sa Kanya. Ano po ang kaibahan na may ginagawa ka lang na activity at meron kang ginagawa na may nakaugnay ka sa relasyon kay Lord? Yung relasyon, meron yung passion. Meron yung puso. Kesa sa ginagawa mo lang na parang meron ka lang checklist, tapos chine-check mo lang. Ano po? Kasi yung salitang abide, ang ibig sabihin po is to remain, to dwell, to stay connected, and to make your home. So in a sense, sinasabi ng Panginoon, make your home in me. Gawin mo akong tahanan mo, and I will make my home in you. Di ba? Hindi po ito one-time decision, ito ay ongoing posture of the heart. Hindi sinabi ni Lord ng abiding ay visit me once a week, kundi sinabi, make your life in me. Kamusta po tayo ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday? Do we make our life in God? Ano po? Abiding po is mutual. Pag sinabing abide in me, manatili ka sa akin, ibig sabihin, inilalagak mo yung dependence mo sa Panginoon. And in return, sabi ni Lord, I in you, His sustaining presence yung ibinibigay niya sa iyo. Ano po? Sa isa pong mag-asawa, di ba? Isipin niyo po, marriage. Sabi ko nga po kanina, habang binabasa ko to, naisip ko po ay mag-asawa, marriage. Ang isang healthy na samahan ay hindi lamang po nakabase sa legal contract o sa shared house, yung basta lang magkasama kayo sa isang tahanan, o shared last name. Kundi ang isang healthy marriage po ay nakasalalay sa inyong pag-uusap, sa inyong communication ng mag-asawa, sa presence nyo sa isa't isa bilang mag-asawa, na naroon ka para sa kanya, siya naman para sa iyo. Nakasalalay ito sa intimacy niyong dalawa. Nakasalalay ito sa trust niyong dalawa. So kung magkasama kayo sa bahay pero walang relasyon, hindi yun abiding. Ang tawag doon, coexisting lang. Nag-e-exist lang kayong dalawa na sabay pero walang relasyon. At pagdating sa faith natin, ganun din po. Maaring nasa church ka ngayon, maaring may dala kang Bible, maaring ang laman ng playlist mo ay puro praise and worship song.
Pero ang tanong, may puso ba? Nandun ba yung puso? Nandun ba yung intimacy? Nandun ba yung communication mo kay God? Nararanasan mo ba ang presence ni God? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Dumidepende ka ba sa Kanya? So paano po natin ito gagawin? No? Maganda po yung sinabi ni Dallas Willard. Isa po siyang sikat na author. Sabi niya dito, the first and most basic thing we can and must do is to keep God before our minds. No? Gusto niyo may apply itong abiding na ito sa ating daily life? Sabi, the most and basic thing we can do is to keep God before our minds. Lagi natin siyang isaisip. This is the fundamental secret of caring for our souls. Our part in this practicing the presence of God is to direct and redirect our minds constantly to Him. No? In the early time of our practicing, we may well be challenged by our burdensome habits of dwelling on things less than God. Kasi di ba, abiding, dwelling. Pero minsan yung mind mo sa iba nagdidwell eh. Kaya minsan na-challenge ka. No? May struggle ka. Sabi, we may well be challenged by our burdensome habits of dwelling on things less than God. That is, will be constantly distracted by a million other things. But these are habits, sabi, huwag kang mag-alala. Kung sa simula, nahihirapan ka, na palaging isaisip ang Panginoon, palagi siyang mag-abide sa Kanya. Sabi sa simula, ganun talaga. No? Pero tandaan mo, yun yung mga bad habits mo. Hindi siya law of gravity. Ibig sabihin, pwede mo siyang basagin. No? Pwede mo siyang basagin. A new, grace-filled habit will replace former ones as we take, intentional steps toward keeping God before us. Soon, our minds will return to God, ang ganda nito, as the needle of a compass constantly returns to the north. Nakita na kayo ng compass? Diba kahit saan ka umarap, palagi yung nakaturo sa north. Diba? Ganon din daw mangyayari. Diba? Pag itinetrain natin ang ating isip na laging isa-isip si God, if God is the great longing of our souls, He will become the pole star of our inward beings. So itong hamon sa atin, no? Saan nagdidwell ang mind mo? Diba? Pagising mo sa umaga. Saan nagdidwell ang mind mo pag tulog mo sa gabi, bago ka matulog sa gabi? Balik ka ba doon sa tahanan mo? No? Kung saan ka umuuwi, yun yung tahanan mo. Kung saan naglalagi ang isip mo, yun ang tahanan mo. So ang tanong, kay God ba tayo daily dumidepend? No? Ito yung sinasabi ni Apostle Paul na prayer without ceasing. Diba? Do we listen to His Word and not just read it? So, ang tanong po sa atin dito, is Christ, next slide po. Yan. Question to reflect, is Christ my dwelling place or just part of my schedule? Yan. Offline ka kay God, pero palagi kang online sa mundo. Di ba? Disconnected ka kay God, pero palagi kang connected somewhere else. No? Is Christ my dwelling place or just part of my schedule? Yan. Point number 3. Andiyan pa ba kayo? Amen. Are you with me? Amen. Say amen. Amen. Point number 3. Fruit is the result of abiding. Ayan. Fruit is the result of abiding, not the cause, not the other way around. Sabi ni Lord, John 15:5, He who abides in me, ano daw? Bears fruit, much fruit. Di ba? Fruit is the result of abiding. Pansin niyo yung order, sabi, hindi sinabi ni Lord na bear fruit so you can abide. Sabi niya, abide in me and you will bear fruit. Ang pamumunga, automatic ito kung tayo ay nakakonekta dun sa puno. At ang bunga, hindi mo yan kayang i-create. No? Hindi mo yan kayang i-produce on your own. Bakit? Branch ka lang eh. Hindi ikaw ang puno. Branch ka lang. Sa'yo lang nakikita ang bunga, pero nagmumula yun dun sa source.
So, hindi mo kayang mag-create ng sarili mong bunga. Kaya huwag kang magpapauso ng bunga. Nagigets niyo ako? Ano ba itong bunga na to? No? Tingnan natin. Galatians chapter 5, 22 to 23. Yan. O, basahin natin ha. Ito ang bunga. Kapag kayo ba ay branch? Connected kayo sa source? O, ito dapat ang bunga natin. Basahin natin ha. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and... Bakit po ganon? Is, pero ang dami. Plural. Napansin nyo? Kasi isa lang talaga yan eh. Para yung piling ng saging, pare-parehong saging, pero isa lang bunga, saging. Saan nagmumula? Sa love. Kaya ang tema natin ngayon, di ba? Rooted in His love. Kasi ang isang taong nagmamahal at yung pagmamahal niya nagmumula doon sa puno kay Jesus Christ. Pag ikaw nagmamahal, nakikita sa buhay mo yung kagalakan. Wow! Tingnan nyo yung katabi nyo kung may kagalakan yan. Pag nakasmile yan, nagmamahal yan. Pag ikaw nagmamahal, sabi, meron kang kapayapaan. Pag ikaw nagmamahal, meron kang patience. Pag ikaw nagmamahal, meron kang kabutihan. Di ba? Meron kang kabaitan. Meron kang katapatan. Tapat ka sa lahat ng bagay. Tapat ka sa asawa mo. Tapat ka sa lahat ng ginagawa mo. Pag ikaw nagmamahal, mahinahon ka, hindi ka nananakit. No? Pag ikaw nagmamahal, hindi ka nangongontrol ng iba. Ang kinokontrol mo, sarili. Di ba? Pag tinanggal niyo yung love dyan, imposible yung joy, peace. Hindi mo ko yun kayang imbentuhin. Kaya marami sa atin pagod eh. Pinipilit maging mabait. Hindi mo kaya. Pinipilit maging pasensyoso. Hindi mo kaya. Kasi nagmumula yung lahat sa bunga ng banal na spirito sa buhay mo. Ang gagawin mo lang, kumonek ka kay Jesus Christ. At yan, makikita daw yan sa atin. Ano po? Ang bunga daw ay kapayapaan. Di ba? So, hindi yan pinagmumulan ng gulo. Hindi yan naggumagawa ng gulo. No? May nakita ba kayo dyang hatred? Bitterness? No? Chismis? Topak? Moody? Wala. Katamaran? Wala. O hindi natin yun bunga. Sabihin mo, hindi natin yun bunga. Okay? Hindi natin yun bunga. So, wag tayo magpauso. Kasi dalawa lang yun. Pag yun ang nakikita sa atin, hindi tayo connected. Pero pag ito lumalabas sa atin, connected tayo sa Panginoon. Hindi natin yan kayang imbentuhin, mga kapatid. Ano po? Kaya minsan nararamdaman natin yung pagod. Kasi pinipilit natin pero di natin kaya. Amen? Kaya ang tanong, magtatapos na po ako. Yan ang tanong. Reflect, am I trying to produce fruit or am I abiding in the vine? Okay, kayong sasagot niyan. Okay? Ang tema po natin ngayon is rooted in His love, growing deeper in Christ. Ang ugat po ng ating Christian life ay hindi lang puro discipline o hindi lang puro yung knowledge o yung alam natin, kundi yung connection natin sa Panginoon. Kaya nire-remind tayo ni God palagi, balikan po natin yung pag-ibig niya sa atin. In John chapter 15 verse 9 sabi niya, as the Father has loved me, so I have loved you. So abide in my love. Ang isa pa pong maganda dito, yung word po na abide, 10 times po siyang nabanggit doon sa chapter 15. So ibig sabihin talagang napaka-importante at mahalaga po ito sa atin. At naniniwala po ako na maganda po itong paalala sa atin ngayong simula ng taon, no?
Hindi man po naging maganda, marahil, ang simula ng inyong taon, no po? Marahil ang ilan po sa atin, very active sa mga handaan, pero spiritually dry. Po, okay lang po yun. Hindi ko po kayo kinokondem. Marahil ang iba pong sa atin, ang pasok ng taon nila, they are very burned out, pagod. Ikaw ba naman ang tagaluto, simula pa nung Pasko? Ikaw lang di ka mapagod, di ba? Burnout, di ba? Di natin alam. Di po? Marahil, ang pasok ng taon sa atin is parang fruitless, wala tayong masyado nagawa ng 2025, o kaya disconnected tayo. Marahil valid po lahat yon. At okay po yun. Pero, no, dahil narinig po natin ang mensahe ng Panginoon, meron po tayong kailangang gawin. Hindi ko po kayo binigyan ngayon ng step by step. Isa lang sana ang tumatak sa isipan po natin, yung word po na abide. You need to abide again. You need to reconnect again. Kumonekta po tayong muli sa Panginoon. Basahin ko po muli. Sabi ni Lord Jesus, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Amen. Iba-iba tayo nang naging simula kay Lord, no? Pero kung babalikan ko po, no, lumalim po ako sa Panginoon nung natuto po akong umawit para sa Kanya. Diba? Sino dito yung kagaya ko? No? Yung gustong awitan si Lord. Amen. Ngayon, aawit po tayo, sasamba tayo sa Panginoon. Kaya ba natin yung church? Okay? Huwag po kayong mahiya. Nung bagong taon nga po, di ba? Nagbibidyoke kayo eh. Hindi kayo nahihiya. Dito po sa church, pwedeng kumanta. Pwede mong ibigay yung boses mo sa Panginoon. Pwede kang sumigaw. Walang sasaway sa'yo dito. Pwede mong itaas ang kamay mo. Hindi ka pinipilit, pero kung inuudyukan ka ng Panginoon, itaas ang kamay mo, taas mo ang kamay mo. Kung nararamdaman mo ang presensya niya, dahil tinanggap mo ang mensahe niya, through our song, awitan natin ang Panginoon. Amen po ba, church? Ililid tayo ng worship team. Sige po, itapos po natin ating mga kamay. Let us worship Him. Pinupuri ka muna namin, Panginoon. Lihim man o lantad, nawa kami pa matutong sumamba sa inyo. We worship You. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang
at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Sasambahin ka, O Diyos. Sa iyo ang aming pagsamba, Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo. Sige po, ibigay natin ang papuri at pagsamba. Ang papuri ko ay tanging sa'yo lamang sa'yo lang, Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo sa'yo lang, O Diyos. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka, Panginoon. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa For the last time, let us sing. Kami mananatili sa iyo, Panginoon, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord forever, all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire Him in His temple. Panginoon, kagaya ng aming inawit, O Diyos, ilagay mo ito sa aming mga puso. Napiliin ka namin, Panginoon, sa araw-araw. Napiliin namin ang manatili sa iyo, O Diyos. Ngayong simula ng taon, Panginoon, nawa po simulan namin ang aming buhay sa isang malalim na pakikipagrelasyon sa inyo, Panginoong Jesus. Maraming pong salamat. Taas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin niyo po ang pagpapalang nagmumula sa Diyos. May Christ dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations to come, forever and ever. Let us all the church say, Amen. And amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Best clap offering for Come our on, the Lord. best clap offering.